Good morning po sa atin. Tayo po ba yung nagagalak na narito ngayon? Praise the Lord. Ano po? So, kagaya ng sinabi natin, ano po kagaya ng nasabi natin, mga kapatid, your miracles, your blessings, your favor, your growth, your increase will depend on how hunger you are today. Amen? Kaya dapat darating tayo sa church lagi, sa gawain lagi. Talagang alam natin yung purpose natin. Amen po ba? Amen. Pupunta tayo sa church not for something else. Pupunta tayo sa church kasi gutom tayo sa presensya niya. Amen. And if we have that kind of heart, that desiring heart, ay talagang hindi pwedeng hindi ka aayawan ng Diyos. Ano po? Talagang ipararanas ng Diyos yung mga bagay na dapat mong maranasan. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan muli si Lord? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po yung magbubukas sa pananalangin. Ay, araba, kayira, shanda, arababahande. Sige po. Sige po, lahat tayo, everyone, let us pray. Thank the Lord. Glorify His name. Oh, hallelujah. Yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yara baba kayara kayira kashanda rababahande. Iyara kayara dadadada. Oh, yara baba kayara dadadahande. Iyara kayara shanda rababahande. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, Lord. We praise you. We worthy, Lord, you are worthy, oh God. We worship you in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Iyara kayara dadadada. Oh, hallelujah. Sige po, everyone, let us pray. Thank the Lord for His goodness. The Lord is good. The Lord is good. The Lord will reign, and He will reign forever and ever. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord, we thank you. Hayara bababakayara shande. Oh, hallelujah. Lord, Lord, Lord. Father, Father, Holy Spirit. Oh, Lord, this day is your day. Walang makakaagaw ng araw na ito. Ang oras at ang araw na ito ay para sa iyo lamang. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Lord, you will fill us today. You will fill us with your presence, Lord, today. Panginoon, ipapababa mo sa amin, Lord, ang apoy mo sa oras na ito. Lord, ipararanas mo sa amin, O Diyos, ang presensya, ang pagkilos, Lord, ang mga miracles makikita namin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Lord, hallelujah, Holy Spirit, you are at work today, and you are the only one, Panginoon, ang siyang ang mararanasan, ang mai-experience, ang makakasama namin sa oras na ito. And if anyone, oh God, you are the only God who search the heart of the people. If there is only uncleanliness, karumihan, kasamaan, detestable, demonic influences in our midst today, in the mighty name of Jesus, I cast you out. Get out of this place, and Lord, may you surround this place with your fire along with your angels. Walang ibang mararanasan, Panginoon, kung hindi ikaw lamang. Ang kaligayahan ng kapayapaan ng presensya, ang pag-ibig, ang pagkakaisa, O Diyos, ang kikilos sa aming kalagitnaan. Father, open the eyes of each of everyone here that we may see you. Open the ears that we may hear you. Open our hearts and our minds that we may understand you, and we may discern, O Lord, the Spirit, Lord, that is from you. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay buhay at kailanman, Lord, hindi ka na namatay. Mananatili kang buhay, mananatili kang nakahari sa aming kalagitnaan. Lord, inspire me and anoint me as I bring your word. I do not want to take this lightly, O God. I do not want to say any word that will comes from me, Panginoon, or out of my opinion. For this
is your day. This is the ministry. And this is what the assignment that you have given to me, Lord. May I bring your word today. At tulungan mo, O Diyos, na marinig ka nila sa mga salita na ipadadaan mo sa bibig ko, O Diyos, ngayong umaga nito. May you bring power, O God, everything that will comes out from my mouth and strike the hearts of each people this day in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen and amen. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang napakaganda ng umaga. Amen. So, sa umaga pong ito, atin pong itutuloy katulad ng ipinangako po natin. At hopefully, ayaw akong tipirin ng salita ng Diyos. Hopefully, kung matapos natin, praise the Lord. Kung hindi, itutuloy natin. Amen po ba? Amen po ba? Kulang talaga ang isang oras para pagbulay-bulayan ng salita ni Lord. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat ay patuloy na makiniig sa ating Panginoon. Ito po. Faith can move mountains. May part 2, praise the Lord, Faith can move mountains, ang ating topic. So, katulad na napag-usapan natin, mga kapatid, talagang we cannot experience these mysterious things, wonderful things, miracles. We cannot see it without the faith. Amen? Kaya anong sinabi dito? Tandaan nyo ba? He said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. And nothing will be impossible for you. Pwede po ba natin pakiulit? And nothing will be impossible for you. Palitan natin yung you ng me. And nothing will be impossible for me. Minsan pa, and nothing will be impossible for me. So, what is the things that will hinder us if God says that nothing will be impossible for us? Amen? Ibig sabihin, the Lord gave us authority. The Lord gave us dominion. Amen? That enemy is told to us. Pero ang maganda nito, salamat kay Jesus, binalik niya sa atin. Amen po ba? Amen po ba? It is because Jesus, when He came to this earth, naagaw ng demonyo yung wisdom. Naagaw ng demonyo yung dominion. Yes, the devil, Satan rules this world. Totoo po yan. Kaya ang sama ng mundo. Walang ibang inisip ang mundo kundi magpataasan, maglamangan, mag-agawan, magsakitan. Amen po ba? That is the pattern of this world. Amen po ba? Magpayamanan. Lahat yan eh. Amen po ba? So yung original pattern ni Lord nawala, na-still. Bakit nga? Kasi nga nakorap yung world, nakorap yung pattern, nakorap lahat. Inagaw ng demonyo. Amen po ba? So the flesh pwedeng galawin ng demonyo, but our spirit cannot. Kaya anong ginawa ni Jesus? He redeemed. Parang wala nakarinig. He redeemed. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan nga natin si Lord. Amen po ba? Niredeem ka ng Diyos, mga kapatid. Amen. Pinagbayaran ng Diyos yan. Hindi natin deserve, pero ang Diyos, sinacrifice niya yung life niya for us. That is why the Lord says that we should have faith to Him. Lalalim po tayo sa faith. At lalalim tayo sa pag-uusapan natin na ito. Lord, ano po ba yung faith? Is it enough for me to just believe in you and do my own things? Tanong nyo, sabi kung iintindihin po natin, He said to them, because of your little faith, hallelujah. Tanong nyo,
For truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed. Ay. Tara niyo po ha. If you have faith like a grain of mustard seed, why do you think it is, the Lord says, that it should be a grain of mustard seed? Bakit? Kasi ang seed, lumalago. Amen? Ang seed, pag napatanim sa matabang lupa, lumalago. Nagkakaroon ng root, lumalalim, lumalago, namumunga. Amen po ba? Amen? Kaya tanong mo, sabi ni Lord, if you have faith like a grain of mustard seed, ibig sabihin, faith is not enough. Your belief is not enough. You have to grow your faith in you in order for you to move the mountains. Amen? Nakukuha po natin? Tara nyo, bakit sinabi ni Jesus, bakit sa lahat ng in-illustrate ni Jesus, yung grain of mustard seed, ang liit nga naman yon. Pero yung maliit na yon, pag naitanim mo yon, lalaki yon. Magkakaroon ng ugat yun, magro-root yun. At pag nag-root yun, lalago yun, magbubunga yun. Amen? Amen po ba? Kaya tanong mo ha, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Hallelujah. Walang magiging imposible sa atin. Sickness, no. Amen? Sickness, no. Ano? Diba? Imposible sa inyo yan. Ano? Poverty, imposible yan. Imposible, no. Amen po ba? Amen po ba? Death? No. Amen. Amen po ba? Bakit? Kasi nga nothing is impossible for us. Bakit? Because of the grace of the Lord. Hallelujah. Amen. Tanong niyo po, napakalinaw mga kapatid ng salita ng Diyos. If you have faith, anong sabi natin dito? So 4 things, 4 powerful things that God showed us through this verse. Number 1, sinabi natin dyan, that we must have this kind of faith, the genuine faith. Dapat po, yung faith natin, real, totoo. Amen. Hindi sa bibig lang, Lord, naniniwala ako sa iyo. Tapos pag dumating yung problema, naku po ang problema. Naku po, mamamatay na tayo. Di ba? Nasaan ang faith doon? Amen? Amen? Tala nyo bakit sinabi ni Jesus that faith is to believe in the things that we did not see? Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus, have faith in me. Nakukuha natin? Nakikita niyo po ba si Lord? So, paano ka mananampalataya kay Lord? E di manampalataya ka sa Kanya nang hindi mo siya nakikita. Even though that you did not see Him, put your trust, your faith to Him. And He will reveal Himself to you. Amen. Makikita mo si Lord. Maniwala po kayo sa akin. Makikita mo siya. Pag narating mo yung faith that grows. That faith that nothing can be impossible. That faith, like a mustard seed, pero pag naitanim, lumalalim. Namumunga. Amen po ba? Amen? Amen? Hallelujah! So there is powerful and genuine faith. Sabi dito, kasi nga, tulad ng sinabi natin, i-refresh lang natin, lahat mga kapatid, kasi ang faith is spiritual. Ano po? Faith is not on the flesh. That is why God says, we should live by faith and not by sight. So, faith is spirit, and sight is the flesh. So, the Lord says, Jesus said, we should live in the spirit and not in our flesh. 100%, if we live to our flesh, you will fail. 100%, if you obey your flesh desire, your self-desire, failure. But 100% mga kapatid, if you obey, or if you anong tawag dito, nag-commit ka or nanampalataya ka, nag-live ka sa faith,
So, spirit, success. Maniwala po kayo. Ano? Do you want to experience something more? Amen. Then God said, we should live by faith and not by sight. Ano? So ano yung enter gate? Ano yung entrance para makapunta tayo dun sa mga kakaibang bagay, mga himala, mga talagang grabing pagkilos ng Diyos? Ano yung entrance doon? Faith. Amen. Pero yung iba kasi nag-i-stay sila sa entrance lang eh. Pagpasok nila doon, faith na, wala na, doon na lang, nakatayo na lang sila doon. Ano? Continue to walk. Amen? Continue to walk kasi habang nalakad ka sa faith mo, may struggles, may mga makikipot na daan, pero habang nalakad ka sa faith mo, you're continuously growing. God is continuously increasing you in your spiritual. Amen po ba? Amen? Kaya alam mo talagang habang tumatagal, pinapadaan ka ng Lord sa process, but at the end of time, if you overcome that process, talagang naka-breakthrough ka doon, talagang ikaw ay nakalagpas ka doon sa mga challenges at trials na yon, ano mangyayari? Ay, hallelujah. Mararanasan mo ngayon. Increase. Spiritual growth. Amen. Amen. Alam mo For we live by faith and not by sight. Alam niya, isa pa. For we wrestle not against flesh and blood. So flesh and blood is the flesh. Sabi po. Flesh and blood, that is ourselves. That is the human, the physical. The earth. Ano? Amen po The earth, that is the flesh. Amen? Not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ano? Mga kapatid, ito mga kalaban yung ito is a very powerful, maruming espiritu sa Diyos. And these spirits that you're going to battle with is not a joke. Amen? Why do you think that God will give you an armor? Because you have the war. Hindi ka naman bibigyan ni Lord ng armor nang wala kang lalabanang laban. Amen po ba? Not unless gusto mo mag-costume lang. Amen? Pero binigyan ka ni Lord ng armor. Why do you think God gave you an armor? Because you have something to battle with. It is against the principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Tanong niyo po sometimes, because we allowed the enemy to enter into us, the enemy has the hold now. At isa sa malalaman natin na ang kaaway ay kumikilos sa atin, number 1, even to your dreams, you're dreaming bad dreams. Ano po? Negative dreams. Lustful dreams. Yung magkakaroon ka ng kasipingan sa dreams mo. No. Spirit po yun. Ano ba? It is a gross creature that's transforming to deceive you. Ano po? Hindi mo man makikita, pero this spirit, ito yung naglilid sa'yo, bakit hindi ka makapag-commit sa church? Bakit hindi ka makapagbasa ng Bible? Bakit parang wala kang ganang mag-pray? These are the spirits. Against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness in high places. These are the spirits. Thousands, millions of spirit na nagmamatyag sa inyo, mga kapatid. Ang sabi sa Bible, stay alert, keep watch. Mamaya sasabihin natin watch Bakit? For the enemy is just like a roaring lion waiting for you to devour.
kakainin ka, lalamunin ka. So, isa tayo ha, etong kaaway na ito, nag-aantay lang ito ng butas. Yun. Tumingin ka sa legs. Yan. Yan. Tumitingin ka sa abs ng lalaki. Yan. Patay na. That is why God said, if you want to follow me, then die in your flesh. Nakukuha po natin? Hello? Are we still there? Jesus said, do you want to follow me? The same question that is asking for you. Do you want to follow Jesus? Do you really want to follow Jesus? I cannot hear you. Amen. Then die on your flesh. Ibig sabihin, whatever the desires of your flesh, may mga ambisyon ka man, may mga dreams ka man, ibigay mo kay Lord. Kasi sabi ni Lord, yung pagsunod mo kay Lord, hindi naman kawalan eh. Actually, pagsunod mo kay Lord, increase pa nga eh. Amen? That is why sometimes lang, kasi nga, nadadaya tayo ng kaaway, pag sumunod tayo kay Lord, alay, paano? Isasacrifice ko to, hindi mawawalan ako. Yan ang inaano natin. Yan ang maling mindset na binibigay ng kaaway sa atin. Minsan talaga ang kaaway, ipamumukha niya sa iyo yung reality. That is the facts. That is the reality. Huwag kang magaganyan-ganyan. But the Lord says, we should walk by faith to the things that we did not see. Yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero paniwalaan mo. Amen po ba? Amen po ba? Wala pang provision, pero Lord, I know you will provide. O, kita mo, ang mga ganyang bagay, Amen po ba? Hindi mo ba kita, pero kine-claim mo na. Lord, wala pang church building, pero nakita namin, Lord, ang laki. Hallelujah. Amen po ba? Kaya tanong nyo, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Tanong nyo, ito yung mga kalaban natin. So without faith, mga kapatid, all of this is nothing. Amen? Without it, you will never believe and see and experience spiritual things. You will never experience Jesus without it. And in fact, you will not going to have this salvation without the faith first. Kaya ka nagkaroon ng salvation. Nag-guarantee yung salvation mo. It is because of your faith. Tanya, because of your faith, you are now healed. Jesus said, because of your faith, you are now saved. Amen? So it is faith always. Laging yung pananampalataya. Bakit? Kasi yun nga yung ninakaw ng kaaway sa atin eh. Yung believe kay Lord. Nawala yung communication natin kay Lord. Nawala yung dominion, nawala yung authority over all across this earth. Pero napabalik sa atin through the grace of the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi si Jesus nasa sa atin na. Amen? Parang wala si Jesus sa iba. Parang doubt pa ata kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Nasa atin ba si Lord? Amen. Ayan, mukhang meron na nga. Mukhang meron. Baka kanina nagtago lang. Amen. Amen. So, Luke 9:23, ang sabi dito, then he said to them, if anyone desires, desires. Kaya every time that you're going to the church, desire for something. Have this appetite. Magutom ka sa Diyos. At pag ganyan lagi ang nasa heart mo, mga kapatid, you will experience something better every week. Amen? Bakit? Kasi nga hindi natitigil yung desire eh. Pero kung pupunta ka na lang dito dahil sinabihan ka, dahil wala, trip ko lang. Kasi bakit? May mapagkain eh. Amen po ba? Pag mga ganyan, ay nako po. Ay talagang aanuhin ka muna ni Lord. Tuturuan ka muna ni Lord. Pero not unless you realize that you need the Lord, you will start to desire. Amen. Kasi hindi papasok yung desire pag hindi mo na-realize na kailangan mo si Lord. Amen po ba? So, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Die in our flesh. Sabihin natin, die in our flesh. Why do we need to die in our flesh? So we can live in spirit. Amen? Bakit tayo nagpa-prayer and fasting? We die in our flesh
in our fleshly cravings, desire. Instead of us watching some things in our phones or doing something, no, nagpe-pray tayo, nagre-read tayo ng word, nagiging sensitive tayo sa presence ng Diyos. Bakit? Kasi nga, pinapatay natin yung laman at binubuhay natin yung spirito. Amen? Kaya pag ganyan mga kapatid, ang nasa heart natin, ay talagang temptation, wala. No, no, no. Amen po ba? Temptation, wala. Talagang lalayas hindi mo mapapansin yung mga yan. Wala kang cravings sa mga yan. Mawawalan ka ng appetite sa mga bagay na nakatuon sa laman. Amen? Bagkus mas magugutom ka ngayon sa mga bagay na pang spiritual. Bakit? Kasi nga patay na yung laman, buhay yung spirito. Amen? Pero pag ang isang tao tinatamad kay Lord, ayaw magsimba, ayaw manalangin, ayaw magbasa ng Bible, ayaw mag-commit kay Lord, hindi buhay yung spirito, patay. Amen? Amen po ba? Kaya tanong nyo there is something wrong if a person is walang appetite sa Diyos. Kasi we are originally designed and created to commune with God. Kaya pag wala tayong appetite kay Lord, something is wrong. Something is wrong. Amen? There is something that is influencing us para mawala yung hunger, yung thirst mo sa presensya ng Diyos. Something is wrong. And dapat ma-discern natin yan, mga kapatid. Kaya anong sinasabi ni Lord? Para makasunod ka sa Kanya, die in your flesh so He can resurrect your spirit. Amen? Die in your flesh so you can now live with Christ. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So, then Jesus told them, I tell you truth, if you have faith and don't doubt, ilang beses niya sinabi, pangalawang beses po to, you can do things like this and much more. Mas madami pa daw yung magagawa natin sa mga bagay na ginawa ni Jesus. Hindi ibig sabihin, mas magaling tayo kay Jesus. Magagawa lang natin yan kasi nananampalataya tayo kay Jesus. Amen po ba? So, makakagawa tayo ng mas marami pa. You can even say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. Kaya mong utusan yung bulkan sa Mayon, sa Bicol. Tumigil ka sa pangalan ni Jesus, titigil. Bakit? Authority, dominionship. Amen po ba? Amen? Pero pag ang isang tao hindi nila alam ng authority niya, talagang fear comes. Doubt comes. Unbelief comes. Unfaithfulness comes. Faithless follows. Pero pag ang isang tao, na-realize niya, nakilala niya si Jesus, at nagkaroon siya ng tunay na pananampalataya kay Jesus, ay sinasabi ko sa inyo, you will experience the things that you never experienced before. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. He said to them, because of your little faith, for truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. So kanina, ang natin kanina is, merong power, there is power in what? Genuine faith. Ngayon naman, there is power in our what? Words. Tala nyo si Lord ang naglikha ng tinig. Si Lord ang naglikha ng words. In fact, He gave the words, languages to the humans. Nakatandaan po natin yung sa Tower of Babylon? Tower of Babel? Babylon tuloy. Tower of Babel. Diba? Nung pinaghiwa-hiwalay sila, gusto nilang bumuo ng isang tower na mas mahangat ang panila ang langit. Hallelujah. Parang makakarating sila sa space. So tala mo
Maralagpas ang panalangit. Ganun ang kanilang kagustuhan. Napakataas nun. Di ba? Tapos, sa galit ng Diyos, anong ginawa ni Lord? Pinaghiwa-hiwalay ang lengguwahe ng tao. At ang tao nangalat. Bakit? Hindi na magkaintindihan. Ano sasabi mo? Diba? Mix na isa, di ba? Di ba? Nagkaiba-iba na. Soranghe, annyeonghaseyo. Di ba? Nagkahiwa-hiwalay na mga lengguwahe. Bakit ang daming language? Because God created the language. God gave the language. Amen? So, tali ba? There is power in our words. So, si Lord ang nagbigay, at si Lord ang nagbigay, may kapangyarihan sa mga ito. At alam ito ng kaaway. Tanya pa, I believe. What is the belief? Faith. Amen? So, I believe, dahil nanampalataya ka daw, therefore what? I have spoken. Tanya nyo ano ang kapatid ng faith? Speak. Bukod sa action, speak. Kaya ang pananampalataya mo, pagpatay, silent. Amen? Tanong nyo I believe, therefore what? I have spoken. Dahil naniniwala ka, nananampalataya ka sa Diyos, therefore what? Nagsasalita ka. You are declaring things. Amen? Since we have the same spirit of faith, we also believe. Therefore, what? Yan. Kaya mga kapatid, every time we say amen, we say it with faith. Amen po ba? Amen? Tanong mamaya lalalim pa tayo Happyawan ko kayo. What is the language that mountains hear? It is faith. Amen? Faith can move the mountains. Tanong niya So ano daw yung lengguwahe na makakapagpakilos sa bundok? Pananampalataya. At kung ilalarawan nyo kung ano yung pananampalataya, mga kapatid, ang pananampalataya, hindi silent. There is times of silence, but there is times for you to shout the victory of the Lord. Amen po ba? Kaya every time that you are claiming for the Lord, ay nag-release ang Diyos ng revelation sa pastor, at ang pastor, in-release niya yon. Claim it. Amen! Amen po ba? Parang wala nakarinig. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. It is written, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe, and therefore speak. Everything that will comes out from our mouth have the power. Have the power. Sabi dito, the tongue has the power of life and what? Death. And those who love it will eat its fruit. Ulitin ko po ulit. Ang lalabas sa bibig ay may kapangyarihan. Either buhay o kamatayan. Amen? Ang lalabas daw sa lahat ng bibig ng tao, release a power. Dalawa lang ang pamimilian. Either you will release life or you will release death. Nakukuha pa natin? That is why we have to be very careful and attentive to everything that is going out from our mouth. It will release power. Amen? How do you think God created the universe and the earth? You see? And how do you think God created you? It is not by word. Minold ka niya, hiningahan ka niya. That is why, there is very powerful angel named Michael. At madami pa po.
Ano? So, si Michael, siya yung leader sa pagdigma. Kung natatandaan nyo, si Michael, siya yung nagpadala ng mensahe sa propeta. Ano? At na-traffic yung mensahe, bakit? May mga nilabanan sa ere. Ano? Kaya minsan yung mga blessings nyo na-traffic din, bakit? Kasi nga, may lumalaban. Ano po? Minsan minsan yung blessing mo nade-delay din talaga. Bakit? Kasi may lumalaban, may pumipigil. Dapat may breakthrough ka na matagal na, hindi mo makuha yung breakthrough mo. Bakit? May pumipigil. Ang problema, ikaw na bibigyan ng Diyos, you don't know how to fight. Ano po? Ang problema, kaya minsan hindi natin nakukuha yung blessings, hindi natin nakukuha yung favor, you do not know how to fight. Do you know that you can fight in the spiritual realms? Amen po ba? That you have the power of Christ within you, and in the power of the name of Jesus, you can cast out demons, fight against demons. Ang problema, kasi nga yung faith, maliit. Yung faith, hindi pa tumutubo, kaya hindi alam. Natatalo ka ng kaaway, nabubugbog ka ng kaaway, nabubugbog ka sa problema, sa mga alalahanin, sa pag-aalala, sa sakit. Bakit? Kasi nga hindi alam, hindi nag-grow yung faith, mga kapatid. That is why ang sabi ni Lord, if you have this faith like a grain of mustard seed, palaguin mo yon. And you will move this mountain if you says it. Amen. Amen. Ibig sabihin, wala talaga magiging imposible sa'yo pag yung pananampalataya mo lumago. If your faith grows, your spiritual grows. Bakit? Faith is spirit. Amen? Kaya talaga, si Michael, nadala yung anong tawag dito? Yung mensahe na ipinadala sa kanya, no? Na-delay. Bakit? Kasi nga, ang dami pa niyang nilabanan. Ang dami niyang nilabanan. Saan? Sa high places. Katulad na sabi ko sa inyo, talaga, babalik natin. Ang dami niyang nilabanan, saan? Against spiritual wickedness in what? High places. Alam mo, ang dami niyang mga nilabanan na-delay yung mga pinagagawa ng Diyos. Bakit? Kasi nga, yung anghel, yung nagpapadala, may dinadaanan pa. Kaya ikaw, do not stop praying. You do not want to stop pray, but the enemy wants stop you to pray. That is the plan of the enemy. Kaya tanong nyo ang sabi ng kaaway, therefore, speak. Ano? Kaya ang sabi ng kaaway, sabi ng Diyos, therefore speak. Ang gusto ng kaaway, therefore silent. Ha? Ayaw ng kaaway na manalangin ka. Ayaw ng kaaway na mag-declare ka. Kasi alam ng kaaway, pag nag-declare ka, yari sila. Alam mo, the enemy cannot touch your flesh. Ha? But he can use you to kill yourself. Nakukuha po natin? Ang kaaway, wala na siya magagawa sa atin, sa spirit natin. Ang magagawa na lang ng kaaway is to corrupt us, our hearts, our mind, to use ourselves to kill ourselves. Amen? Kaya pag ang isang mananampalataya, hindi niya lang alam to, bugbog talaga sa kaaway. That is why we have to know these things, mga kapatid. Praise the Lord, naririto tayo at sinabi ng Diyos sa atin ngayon, alam na natin ngayon. Hallelujah. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen. At mas palalawakin pa ng Diyos ang kaalaman natin about sa mga bagay na ito. Bakit? Because the Lord is preparing us for something greater. There is war and there is battle in the Canada and there will be revival in this nation. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam mo the tongue has the power of life and death. Kaya alam mo, mag-iingat kayo kahit sa mga pakikinggan nyo. Ano ba? One of the things that can influence our faith, meron po tayong tinatawag na soul intake. Pastor, ano po yung soul intake? Whatever that we will comes into ourselves. For example, lahat ng nakikita natin, it can affect us. Lahat ng naririnig natin, it can affect us.
even yung inilalagay natin sa ating katawan, it can affect us spiritually. Ano? Sound parang overacting, parang OA. Ganyan din po ako dati, no? Pero nung binuksan ni Lord ang isip ko about dito, hindi, no. No. Ano? No. Tanong niyo pa, may mga bagay tayong pinapakinggan na akala natin okay lang. Ha? Akala natin okay lang, hindi pala. Sample, the music can influence our spirit. Naririnig na po natin sa pastor natin. Diba? At alam na natin yung mga nangyayari. Diba? So, it means the sound can influence our spirits, either life or either death. Ano ba? Kaya tanong nga, pag may lumapit sa inyo, at ganito ang banat, alam mo ba, si ganito, naku po, delikado yan. Magre-release ng kamatayan sa iyan. That is why pag nakarinig ka ng ganon, ay naku po, allergic ako dyan. Mamaya ka na lang ha, mamaya ka na lang. Ano kaya mga kapatid, alam mo sa Bible, dinetail ni Lord, gossiping is detestable to Him. Sisirain nito ang sarili mo. If you release that word, that gossip, that na paninirang puri sa iba, pag nag-release ka ng salita na nakasisira ka ng puri sa iba o nakasisira ka ng tao sa iba, you are releasing death. And if ikaw naman na nakinig, you are adapting death to your spirituality. Maniwala po kayo, makaka-apekto yan. Minsan hindi nyo ma-realize, hindi nyo nararamdaman, kasi nga hindi nyo kita nag-work yan sa spiritual realms Pero mapansin yan, bakit yung spirit nyo parang dull na? Parang ang purol, parang walang kadating-dating, parang walang kalutay-latoy. Bakit? Kasi nga may something na nagta-transfer sa inyo. Ikaw naman, receive ka ng receive. O anong latest? Anong latest? 'Di ba? Yung mga gathers of the Marites. 'Di ba? Sila yung mga Marites ministry. Nagkaroon na ng ministry Hallelujah. 'Di ba? Alam mo yung mga ganyang klaseng tao, mga kapatid, pag nakarinig ka, alam mo ba, ay nako po. Kapatid, sorry po pare, sorry. Mahal ko ang buhay ko. Lumayo ka! Amen po ba? Ako pag may narinig akong ganyan, tatakbuhan ko kayo. Maniwala po kayo. Bakit? I do not want to hear negative things. I want to hear spiritual, positive things. Amen. That can give me life, increase my spirituality, increase my faith. I do not want to take anything that will kill my faith. Amen? Meron pa pong isa pa. Kahit sa pagkain. Merong isang testimony na pinag-aralan nila. Ito po mga scientists na to, hindi ng mga Christians. Back in the times in the US, nagkaroon po ang isang restaurant na ito. Mga burgeran to. Hindi ko na sabihin kung kasi naka-live tayo Shout out po. Not sponsored. So not sponsored. So etong restaurant, etong fast food na ito na about sa mga burgers. So nagkaroon sila ng isang burger na ang theme for Halloween is Nightmare Burgers. So, ito nangyari ngayon. Dahil natuklasan nila, ang daming pumupunta sa ospital during that time. Bakit? Mostly ng mga tao na kumakain ng Nightmare Burgers na yon, nananaginip ng masama. 3 to 4 times. Bakit? Taniya pa, kung babalikan natin, Pastor, anong kinalaman yan? Pagkain na nga yan. Kung babalikan po natin, mga kapatid, alam niyo sa Bible, meron din pong sinabi si Lord na mga pagkain hindi natin dapat kainin. Ano yon? Yung mga pagkain inaalay sa Diyos-Diyosan. Nakuha po natin? Alam niyo po sa work, palibasa puro mga mekos-mekos ang kasama ko doon. Mga insan, Mga insan. So,
Buti na lang wala talaga akong appetite doon. Sa mga pagkain na lang. Kasi pag nakikita ko yung mga pagkain nila, mga green, mga orange, tapos mga fubro na yan. Talaga naaalala ko yung mga, talaga naaalala. Mga fubro na yan, di ba? Naalala ko talaga yung mga, alam mo yung mga, iba talagang klase, talagang, talagang praise the Lord, So talagang, so, iba talaga, So, hindi ko naman sila sa inaano, pero ganun yung naano ko. Pag naano ko, so sabi, salamat na lang kay Lord. Kasi, isabihin, protection din pala ni Lord yun. Kasi alam niyo po, one time, nireveal sa akin ni Lord, nung pagpunta nila, inalok nila ako ng pagkain. Lunch na ako, nandun na kami sa ATS. Kasi, alam niyo mga bus driver, puro insan yung mga yan. 'Di ba? So, meron talaga silang parang sila doon, parang pagdiriwang ng piyesta nila. 'Di ba? Yung mga piyesta nila. So, pag piyesta nila, meron silang mga nakahilirang pagkain, mga juice, mga cakes, mga dessert. Masasarap talaga, masasarap sa paningin. Lalo na pag gutom ka na, nagana sa trabaho, talagang parang gusto ko tong dessert na to, ganyan. Pero the Lord convict me, do not eat it. The Holy Spirit told me, do not eat it. Bakit? And then the Lord says to me, those foods are offered to their gods. And if I take that food, may curse akong i-invite at i-intake sa spirito ko. That it can affect us. Meron din po mga brands ng mga pagkain na kung saan nireveal ng Diyos, ang mga hidden secrets. Kung gusto niyo tanongin niyo na lang ako ng personal, pero hindi ko sasabihin dito. Po? Na hindi natin magandang iwasan na lang natin. Gusto niyo maging safe? Gusto niyo alagayin yung spirito niyo, yung pananampalataya niyo? Magandang iwasan na lang natin. Masasarap yung mga pagkain, yes. Masasarap, nakakatakam. Minsan yung mga iba nga doon, favorite pa natin eh. Lalo pag hinalo sa ice cream. Ang sarap niya. Pero it's either masarapan ka sa flesh or mamatay ang spirit mo. Kasi ako gusto ko lang pong maging maingat ako sa sarili ko at gusto ko rin maging maingat din po tayong lahat. Kasi of course, family tayo, ayaw naman natin makita na yung mga kapatid natin nanghihina sa pananampalataya. Kasi because of unaware, for the lack of knowledge, the people perish. Ngayon, tinuturo na ng pastor, sa atin na yun. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kaya mga kapatid, maging maingat tayo sa lalabas sa bibig natin at sa i-intake natin sa ating soul na pwedeng makaapekto sa atin. Alam niyo mga negative things na tas yung mga titignan natin, yung mga yan, may mga bagay po yan na nakaka-apekto talaga sa spiritual nating buhay na kailangan nating iwasan. Amen po ba? Kahit alam niyo po ba yung mga damit, yung mga things, di ba? Pastor, pati ba naman damit? Meron pa din. Pakaway mo naman, pastor, di ba? in the book of if I'm not mistaken, Exodus, when the time that Joshua, sa Exodus nga, Joshua pala. When the time that Joshua conquered the nation of Jericho, ang sabi ni Lord, wala kayong ititirang lahat ng bagay. Lahat ng bagay susunugin, lahat papatayin, wala, wipe out lahat. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na ito, yung mga makikita nyong bagay, is accursed things. Tingnan nyo Ibig sabihin, kahit yung mga bagay na kinukuha nyo, yung mga bagay na itinatago nyo, kahit souvenir, damit, or kahit ano yung mga bagay na yan, sometimes merong spiritual behind that thing that can affect you, your family, your houses. Kaya minsan, hindi nyo maintindihan bakit sa bahay nyo lagi nagtatalo-talo. Lagi nag-aaway. Bakit sa bahay nyo lagi may nakakasakit? Kasi nga, there is spiritual behind. We are not against the flesh and blood, but in the spirits. Kaya minsan, hindi tayo aware. Alam niyo yung mga kati, yung mga ganyan-ganyan, mga ganyan mga kapatid, hindi po totoo yan. That will bring curse. Hindi tayo naniniwala sa luck. Walang swerte. Amen?
Hindi ka sinuwerte. Kasi pag sinabi mong sinuwerte ka, nagkataon lang. Hindi. Simula pa ng bata ka, pinagpala ka na ng Diyos. Amen po ba? Kaya tala mo, simula nung time na tinanggap mo ang Diyos, pinagpala ka na niya. Amen po ba? Hindi ka sinuwerte lang na nagkataon lang dahil magaling ka sa kataon. Hindi. Pinagpala ka ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung di ako nagsasabi ng good luck bro, good luck. God bless, God bless. Amen? Walang sinuwerte. Wala kang mga bagay na pwedeng i-take para ikaw ay swertehin. No. Wala kang mga numero or mga kulay na dapat suotin. Ito, swerte itong mga ganito para ikaw ay pagpalain. Hindi. Manampalataya ka sa Diyos and nothing will be impossible for you. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Come on. Give glory to the Lord. Hallelujah. Kaya magiging maingat. Sabihin natin sa katabi natin, maging maingat ka, kapatid. Maging maingat ka, kapatid. Alam niyo po, may mga branch din. May mga branch. Totoo po ito, May mga branch. So, actually, may nakikita ko ngayon na nakasuot ng brand na maybe unaware siya, pero mamaya, sasabihin na lang natin, ano? So, okay lang yan. Kasi sabi rin naman minsan talagang, pero at least, pinapakita sa atin ni Lord. Ano po? So, praise the Lord. Kaya, tanay ba, kausapin nyo na lang po kami mamaya. Kasi talaga may mga brands po talaga ng mga items or mga damit na akala natin or mga sapatos na akala natin okay lang kasi trend. Kaya nga sabi ni Lord, huwag kang maging makisalamuha sa pattern ng world. Kung hindi sumunod ka sa kalooban niya. Die in the flesh kasama yung sa and live in your spirit. Amen. Yung mga desires mo, yung mga ganyan, talagang tatalikuran mo yan para kay Lord. That's how you will follow Him. Tanya pa, yung may mga ganyan po talaga ng mga brands na akala natin okay lang, pero may mga behind secrets pala na inaalay na nagmula sa gantong word, sa Greek, sa mga Egypt, sa mga nagmula sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ganyan, na merong spiritual behind na hindi nila naiintindihan na bakit, kaya pala gano'n, kaya pala ganyan, kaya pala ganyan. Pero ngayon, binubuksan natin ng Lord. Pero baka sabihin nyo, ang OA ko, naku po, nasa sa inyo na. Nasa sa inyo na, yung revelation na ibinigay sa akin ng Diyos, nirelease ko na sa inyo, it is up to every one of us. But I hope you listen to His word. Amen? Kasi mahal namin kayong lahat. Palakpakan nga po natin sa Lord. Amen po ba? So life and death, sabihin natin life and death. Maging maingat sa lalabas sa bibig. Kahit sabihin mong biro, kasi may mga biro minsan na pang sa atin lang. Kaya minsan, maging maingat pa rin tayo kahit sa mga joke times. Amen? Amen po ba? Kaya alam mo lahat ng yung mga i-declare natin, yung ganyan, ako po, sa hirap ng buhay ngayon. Yan, mga yan. Yan ang mga gusto ng kaaway kasi talagang katulad ng sabi natin last week, the enemy, one of the tactics of the enemy is not just to corrupt your mind, but to pollute the words that will come out from our mouth. Ipopollute ng kaaway yan, na ang sabihin natin, mga negative things, sa hirap ng buhay ngayon, naku po, kaya yan na, yung mga gera-gera na, ang mahal ng gasolina, naku, maghihirap na tayo niyan, lagi na lang ubos ang gasolina natin. Diba? Amen po ba? Amen? Bakit? Kasi yung mga lumalabas at may power dyan. Ano ba yan? Ang sakit ng ko, hindi muna ako magsisimba. Naku, yan na. Alam mo si Jesus, kung pinairal niya yung flesh niya, hindi tayo ligtas. Kasi masakit yun Amen? Amen po ba? Kung si Jesus, pinairal niya yung laman niya, naku po, wala tayo dito ngayon, mga kapatid. Bakit? Alam ni Jesus, yung hagupit na gagawin sa kanya, masakit yan, Lord. Masakit yan. Amen po ba? Pero hindi na kay Jesus yan. Bakit? Die in the flesh, but spiritually powerful.
Kaya ito naman sabi ni Lord, sabi ni Jesus, Lord, 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 kung pwede padaanin mo itong saran to sa akin, but not my will, but yours be done. Tanong mo, tayo pag ay, naku po, ang sakit, ang sakit, ang sakit, di ba? Imbes na ganyan sabihin mo, mag-declare ka namang masasakit sa katawan mo, ang sabihin mo, sa pamamagitan ng latay ng Diyos, ako'y pinagaling niya. Amen po ba? Amen. Imbes na mag-declare ka na, ay, ang hirap ng buhay ngayon. Hindi, ang i-declare mo mga pangako niya. Ang sabi mo, Diyos, sa Psalms 23, that you are my shepherd and I will lack nothing. Amen. Amen po ba? Yun ang mga pinapakita sa'yo ng kaaway. Ay, mahirap ang buhay ngayon. Magtrabaho ka na lang na magtrabaho. Naku po, church ka pa. Mawawala ka lang ng oras. Yan, yung mga ganyang natin mga bana. Yan yung mga tricks ng kaaway, mga kapatid. Huwag ka maiintindihan ka naman ni Lord. Mahirap ang buhay ngayon. Magtrabaho ka na lang. Kumahit, may overtime, magbibigyan ka ng overtime. Tanong mo, minsan akala mo blessing, pero hindi pala. Kaaway pala yon. Akala mo, ay wow, overtime. Ay wow, ang laki ng sahod. Pero you have to really analyze it. Tanay pa, listen to this. Malalaman nating blessing ang isang bagay pag yung spiritual life natin hindi maapektuhan. Amen? Malalaman talaga natin na isang bagay ay pagpapala mula sa Diyos pag yung spiritual life natin is not affected. Bagkos, blessing sa life natin, blessing sa family natin, can be a tool for us to be blessings to others, blessings to our church, at the same time, growing in our spiritual. Bakit? Walang naapektuhang oras para kay Lord. Pero kapag ang isang bagay binigay sa iyo ng Diyos, at either pag-aaral yan, courses yan, or pagtatrabaho yan, o kahit anong bagay yan, na nakaapekto, umaago na ng oras para sa Diyos, umaago na ng oras para sa pananalangin, at pagbabasa mo ng salita ng Diyos, then something is wrong. Amen? You cannot call that a blessing. Maraming mga unbeliever, akala mo blessed, hindi pala. Bakit? Kasi nasa kanila na ng lahat. Wow, mabuti pa si Bill Gates, sino pa yung may-ari ng Tesla? Si Elon Musk, puro Musk, Mabuti pa si Elon Musk, ang talagang lahat na nasa kanya, parang grabe pa. Ang tanong, does the spirit is alive? Kasi kung ang spirit hindi alive, walang peace. Walang comfort. Kasi pag si Lord nag-bless, in general. Amen? Walang pagkukulang. Kaya ang daming mga tanong, ang daming mga mayayaman, bakit nagagawa nila magpakamatay pa rin? Pero ang daming mga mahihirap, gustong-gustong yumaman. Sila na mayayaman, bakit sila nagpapakamatay pa rin? Something is missing that God can only fulfill it. Amen po ba? Amen. Kaya tanong, maging maingat tayo, mga kapatid. Maging maingat. Sabihin natin muli, mag-iingat ako. Hallelujah. Yan ang i-declare natin. Amen? Amen. Ano pa? So, he said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Once again, let's say to this mountain. Say to this mountain, it means you are commanding the mountain. You are declaring, giving an authority over the mountain. Amen? For powerful things, there is power in your prayer. Amen? Parang walang naka-amen ha. Parang talagang, gusto ba nating manalangin? Amen. Yan ang maganda. Amen mo ba? Alam nyo po, kagaya ng sinabi natin, lagi natin naririnig, a Christian who has a prayerless time, Christian is a weak Christian. Amen? A prayerless church is a weak church. Bakit? Kasi prayer, is a life of your spirit.
Tanda niyo ba? One of the powerful tool of the sons of God is prayer. Isa sa mga powerful tool natin for us to fight in the kasi tanda niya, ang spirito, the spirits, we cannot touch the spirits. Amen? You cannot kill the spirits. Amen? But God can. Amen po ba? Hindi natin kayang patayin ang spirito, hindi natin kayang labanan ng spirito, pero ang Diyos kaya. Sa paano pamaraan? Sa pananalangin. Kaya, tala mo, ang sabi ni Lord, the people ought always to pray. Ha? Sinabi ni Jesus yan, tala mo, it enable us to talk to God and to talk in the Spirit. So ano daw yung prayer? Yung prayer daw, yung pananalangin daw, ini-enable ng pananalangin na tayo makapag-usap sa Diyos at makipag-usap in the Spirit. Hello? Amen po ba? Kaya alam mo, God commanded us to pray. Why? Because prayer is a very powerful tool that He gave to the sons. Sino yung mga anak niya? Parang iba duda Amen. Amen po ba? Mukhang kailangan pala patanggapin ulit mamaya. Sige, pag duda ka, punta ka sa harapan mamaya, ha? Hallelujah. Sinong mga anak ng Diyos? Amen. Ayan, mukha nang may pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. So, tala mo ha, katulad ng sabi natin kanina, isa sa mga taktik ng kaaway is to silence our prayer. Ayaw ng kaaway na manalangin ka. Gagawin lahat ng kaaway ang tactics niya in order for you to stop your prayer time. Ha? Ooperang ka ng kaaway ng isang bagay na kung saan mabibisi ka doon. Magkakaroon ka ng addiction doon. Talagang mai-incline ka doon. Talagang ang hirap kumawala doon para makapag-pray ka. Kaya pag na-hook ka na doon ng kaaway, okay, ito, hook ko na dito. Yan, tinanggap niya na. Ha? Kaya minsan, katulad sabi ko sa inyo kanina, blessing is not a blessing if your spiritual life is affected. Pero kung yung spiritual life mo is nag-grow pa mas lalo, hindi na de-delay, walang delay, wala kang pinalalagpas na oras talaga para kay Lord, yung time mo talaga kay Lord na ibibigay mo sa Kanya daily. Ha? Hindi po once a week, daily. May oras ka dapat kay Lord every day, every night, every hour. Amen? Kasi hindi mo naman kayang tumayo mag-isa eh. Kailangan mo ang Diyos eh. At in order for us to commune to God, we need the prayer. Amen po ba? So tara niya, may mga bagay tayo, mga akala natin okay lang. Ha? Ay, hindi. Minsan, masyado na tayong focus sa TV. Masyado na tayong focus sa phones. Masyado na tayong, we're too much focused into the things, sa studies, sa work. Minsan akala natin, nagiging ano na tayo, anong tawag doon? Nagiging productive tayo. Pero hindi na pala. Ano? Akala natin okay pa, hindi na pala. Kasi ititrick ka ng kaaway, hindi okay lang to, para naman to sa'yo eh. Nagsisipag ka naman. Yan. Bakit? Gusto ng kaaway, mag-silent ka. Amen. Amen. Ito naman. Ano ba po? So, ang sinabi dito, ayan. Punta tayo dito. He looked Peter and Zebedee's two sons. So, yung anak daw ni Zebedee, may two sons. May anak si Zebedee, dalawa. Tinagalog ko na lang. Ano? So, he took Peter and Zebedee, two sons. Sino daw yon? Si James and John. Magkapatid po yan.
Ha? Bakit po itong tatlo? Itong tatlong to, sila po yung core, inner core sa 12 disciple. So sa 12 disciple, may inner core pa na closest kay Jesus, na kasama niya laging manalangin. Kumbaga parang prayer partner. Ano po? So isinama ni Jesus yung mga core niya. Si Peter, si James at si John, and he became anguish and distressed. Tandaan niyo ha? He told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Grabe po si Jesus. No? Stay here and keep watch with me. Tandaan niyo po ha? Bakit po ganito yung sinasabi ni Jesus? This is the last night of his time. Ano po? Ito na yung time na kung saan tatraidorin na siya ni Judas. Ano po? At ibebenta siya sa halagang ganito. Ano? So ito na yung time. Kaya alam na ni Jesus yun, ito na yung time na siya talagang dito na magsisimula yung time, yung process talaga ng crucifixion. Crucifixion. Ano po? Ano pang sabi yan? Keep watch with me. Ba't ko po binigyan diin yung keep watch with me? Bakit po sinabi ni Lord na keep watch with me? At this time, mga kapatid, mananalangin si Jesus. Ang ibig sabihin po ba ni Jesus, okay, mananalangin ako dyan, panoorin nyo lang ako. Hello? Yun po ba ang ibig sabihin ni Jesus? Okay, mga disciples, Peter, James, John, I'm going to pray. My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here, dito lang kayo. Tignan nyo ako. Hindi po. Bakit po sinabi ni Jesus na keep watch? During this time, mga kapatid, it is a midnight. Sabihin natin, midnight time. Madaling araw na. Ha? Ano po ba yung time ng midnight? 12, di ba? Hating gabi. So 12, midnight, mga ganong time, mga ganong range. Mga ganon na, hating gabi na. Talagang gabing-gabi na. Ano po yung range ng time? Ang ibig sabihin po ng keep watch, watching, talay po meron pong isa sa meron pong sa book of Isaiah and sa mga Exodus, sa mga times ng may mga warriors kailangan mag-guard, merong watchman. May watchman. During the time of war, pag ang sundalo magkakasama, maghahanap sila ng shelter. The whole day, merong isang naka-assign na watchman. Ano ng trabaho ng watchman? Ang watchman po, hindi lang sa umaga. Ang watchman, mas active siya sa gabi. Amen? Kaya sinabi ni Jesus, keep watch with me. Bakit? Kasi yung time na yon, hating gabi. Ang ibig sabihin, hindi lang sila manood, makipanalangin sila sa Diyos. Saan? Sa time ng night time. Kaya kinuman the Lord, pray to me day and night. Meditate my word, day and night. Bakit? Kasi para walang makitang butas ang kaaway. Tanong pa. He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying. Ano po yung situation ni Jesus dito nung siya nanalangin? After this, my Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. Tulad sabi natin kanina. Then, he returned to the disciples and found them asleep. Anong ginagawa ng disciple? Natutulog. He said to Peter, sinabi niya kay Peter, couldn't you watch with me even 1 hour? Hindi niya sinasabing, pwede niyo ba akong panoorin kahit 1 oras lang? Hindi ba kayo makapanalangin kahit 1 oras lang? Hello? Anong binigay na minimum ni Lord? Hallelujah. Yung grace period ni Lord yun, kahit ang kumbaga sa Tagalog, kahit 1 oras lang.
Amen? Kahit isang oras man lang, makapanalangin ka man lang sa akin. Hello? How many hours do we spend time for praying? That is the question. Si Jesus po nagtatanong, imagine nyo, kasi nung binabasa ko to, tinig ko to sa sarili ko na parang ako yung kinakausap talaga ni Lord Couldn't you watch with me, David? With even 1 hour? Ay, naku, nung nag-strike sa akin to, talagang para kong, ibig sabihin, ganto ka gustong kausapin ng Diyos. And yet, what are we doing? Gusto ng Diyos na may ipa-experience siya something through your prayers. May sabihin siya through your prayer time. What are we doing? Tanong niyo, bakit sinabi ni Jesus na ganyan? Anong ginawa ni Jesus? Keep watch and pray so that you will not give in to what? Sa temptation, ano yung mga temptation? Yung mga time killers mo. Yung mga sins. Ano po, yung mga time killers, yung mga sins, hindi lang po yung temptation, yung mga lahat ng oras na papatay sa oras mo, sa pananampalataya mo, at sa pananalangin pagbabasa ng Bible mo, temptation po yan. Minsan kahit yung flesh mo, temptation po yan. Yung oversleep ka. Yung dapat kasi si Lord, ang sabi ng Lord, there is time for everything Hindi lahat ng oras mo pagtulog. Amen po ba? May oras sa pagpapahinga. At may oras sa lahat ng bagay, sa pananalangin. May oras sa pagkain. May oras sa pagtatrabaho. At may oras naman sa pagde-devotion. So lahat yan, in-arrange ng Diyos sa'yo within 24 hours, ang sabi ni Lord, manage it. Pag hindi mo na ma-manage yan, you are not a good manager of time. Amen po ba? Parang wala na nakaka-amen. Amen? Amen po ba? Talaga, bakit? Kasi nga, for the spirit is willing, but the body is what? Yung body daw, yung flesh daw, mahina. Kaya anong ang dapat mong gawin? Yung spirit mo. Palakasin mo! Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. Hallelujah! For the spirit is willing, but the body is weak. Tanong nyo, ano sabi dito? Bakit po sinabi, balik tayo dito bakit po sinabi ni Jesus to keep watch with me during that time? At in fact, ito pong time na to, nag-pray si Lord, binalikan niya ang disciple, tulog. Ginising niya mga disciple, pwede ba kayo manalangin kahit ano lang sa akin, makiisa-kisay sa akin? Because of the flesh. Because of the flesh, natulog ulit ang mga disciple. Nanalangin ulit si Jesus. Pagbalik niya, tulog na naman. Ilang beses nangyari to? 3 beses niyang nakita ang mga disciple, tulog at hindi nananalangin. That is why, mga kapatid, alam nyo, may mga time na kailangan mo talaga minsan mag-stay. Mag-keep watch. Bakit? Something is about to come. Amen. Hallelujah. Parang hindi na-gets ng iba. Kasi mga kapatid, during this time, si Jesus dadakipin na. During this time, alam ni Jesus that the enemy is about to engage. Nakikita ni Jesus in the spiritual realm. Nakikita ni Jesus ang darkness. Nakikita ni Jesus lahat. Nakikita ni Jesus behind our flesh, our sight, our fleshly desires. Nakikita ni Jesus lahat ng hindi natin nakikita. So si Jesus ang sinabi niya, keep watch with me at least 1 hour o masigit ba? Bakit? Something is about to come. Alam ni Jesus na yung mga disciple magtatakbuhan. Alam ni Jesus na si Peter mai-influensyahan ng kaaway para pumasok yung fear at i-deny si Jesus 3 times. Alam ni Jesus na si Judas i-betray na siya. Kaya anong sinabi ni Jesus? Keep watch with me. Mga kapatid, same thing sa atin. Alam ni Jesus, something is about to come to your life. Anong sinasabi ni Jesus? Keep watch with me.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tala nyo ha, alam ni Jesus, bakit kailangan nating manalangin? Bakit kailangan natin manalangin? Kasi something is about to come. May mga magaganap na hindi natin alam. May mga war na hindi natin alam. May mga bagay na hindi natin nakikita, pero nangyayari at nagaganap in the realms na hindi natin alam. Anong sinasabi ni Jesus? Keep watch with me and pray. Dwell into the presence of the Lord. Minsan anong ginagawa natin? Napapatulog tayo ng kaaway. Minsan anong ginagawa natin? Busy tayo masyado. Sa mga ibang bagay. Sa mga panonood. Sa mga things na hindi naman dapat pagtuunan ng mga bagay masyado. May mga oras dyan. May mga oras dyan. Pero wag niyong kaliligtaan yung oras na maidadagdag nyo sa eternal life nyo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, I encourage, if you really can, at I hope you can, come and join us to our prayer meeting. Hallelujah. Amen. Sino nang may gustong manalangin dito? Amen. Mahina pa. Sinong gusto ng manalangin dito? Sinong sasama sa prayer meeting? Amen. Yun na. Amen. 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 Alam niyo po, pag ang isang katawan nagsama-sama sa pananalangin at nagkaisa, ay nako, ibang kapangyarihan ang nilalabas ng church. Alam niyo, testimony kanina, I heard a testimony. Nalaman nila, tanan nyo ang power ng corporate prayer na magkakasama. Nalaman nila that there is a Satan church. So nung nalaman nila na may Satanist church, anong ginawa nila? Winner nila. Nakipagdigma sila. In the mighty name of Jesus, sabi talaga nila. Yung simbahan ni Satanas diyan, hindi makakapagtayo ng teritoryo si Satanas dito sa lugar na ito, sapagkat itong lugar na ito ay para sa Diyos. Nag-declare talaga sila, winner talaga nila in spirit. Alam niyo nangyari? Yung founder ng Satanist church na encounter si Jesus, naging Christian. Iyan ang sinasabi ni Lord to keep watch and pray. Nagtatestimony siya talaga. Naiyak siya. I encountered the Lord Jesus. In-interview siya sa mga media. Na talagang pinoproclaim na talagang si Jesus na ang Diyos niya. Ito yung nagagawa ng prayer, mga kapatid. Kaya alam niyo, kung palalakasin natin ng prayer niyo, sino yung mga unbelievers sa family niyo? Sino yung mga cold faith sa family niyo? Sino yung mga walang appetite sa family niyo pagdating kay Lord? Masasave yan in the name of Jesus. Ang gagawin natin, ibabattle natin sa prayer. At mas matindi ang battle, mga kapatid, sa war. Ano ang mas lamang? Di ba yung mas madami? Di ba? Nasa digmaan tayo di dapat, madami tayo. Amen po ba? Amen? At mas madami, mas mas powerful. Ang matindi pa nito, napakarami natin. Bakit? Buong sangkalangitan, kasama natin. Hallelujah! Kada naman sila Elisha at yung young servant niya, si Elisha, hindi natakot. Bakit? Pinalibutan ng chariots, ng fire, ng mga troops, ng mga anghel, ang mga kakakawal na ito. At anong ginawa? Pinagpapatay. Hallelujah. Amen? Sabi ko na nga ba, hindi ko pa matatapos to Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Gusto niya pa po ba? Amen. Hallelujah! Amen. Amen. So sige, malapit na po tayo. A prayer, mga kapatid. Anong ginawa ni Jesus dito? Didiscuss na lang natin to. Anong ginawa ni Jesus dito? He prayed. What kind of prayer? Ang sabi dito, Jesus is sweating blood. Paano kung mananalangin ng sweating blood ka? Paano? Nung every time, mga kapatid, take this in note, every time na si Jesus nananalangin, mag-isa sa mountain, at nakikipagdigma siya. Bakit? Kasi he's at war. At every time that he's at war, anong ginagawa niya? Paano pananalangin? Ganun ba?
Why? Groaning. Sabihin nga natin, groaning. Ano? There is power in groan, mga kapatid. Kagaya ng na-share natin sa atin ng pastor natin before. Ano po? Na talagang, yung talagang nag-groan ka na, Lord! Lord! Ano po? May kapangyarihan sa binibitawan yung yan. You're releasing the energy. You're releasing the power in the spirits. Ano? Tanya, I will give you one more example. Nung anong tawag dito? Nung si Lazarus ay namatay, bago, tingin nyo si Jesus, hindi pa niya alam na patay na si Lazarus. Alam na niya. Ilang araw nang patay si Lazarus, alam na niya. Sinulatan si Jesus, pero hindi niya muna pinuntahan. Nagstay muna siya doon. Alam niya, there is purpose. Bakit? Yun yung isa sa mga last miracle na ipapakita ni Jesus sa mundo. Para mapatunayan talaga at makita nila kung sino talaga ang may authority even sa death. Amen? Amen? Pinakita ni Jesus that He has an authority even to the death. Hindi lang sa mga buhay, kahit sa patay. Tandaan niyo po kung gaano kalaking authority ang meron si Jesus. Oh. Kaya tanong mo, anong ginawa ni Jesus? Nung pagpunta niya doon, Jesus wept. Alam niyo po ba, dumating ako sa time ng ganito at na-confirm to sa akin eh. Habang binubulay ko yung book of John na yon, isa sa mga nag-hit sa akin yung John na yon, yung Jesus wept. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin ng verse na ito? Ano? Kasi alam niyo, si Jesus, hindi po siya magsusulat sa Bible ng nonsense. Kaya nga niya salita eh. Ibig sabihin, yung salita niya, buhay. Amen. Amen. So, yung salita niya, buhay, at nag-confirm sa akin to. May napanood po akong isang nag-confirm na to. Ano? Isang preacher. Powerful preacher. Ano? Talagang kasi sabi ko, Lord, anong. So, I started to pray and dig in. Tinignan ko sa mga ibang translation, sa mga ibang at sinearch ko sa mga ibang sa Hebrew at sa mga kasi ganyan po mag-aral ng salita ng Diyos, talagang huhukayin mo eh. Ano? So talagang tinignan ko, anong ibig sabihin, Lord, ng Jesus wept? Very shortest verse in the Bible, but I know there is something deeper behind that verse. Ano? At tinignan ko kay Lord, sabi niya, alam niya, during that time, talaga na-confirm siya, praise the Lord, si Jesus talaga, kasi nga, hindi siya, makikita niyo ba si Jesus na, patay na si Lazarus. My friend, oh no, he died. Ganun pa siya, oh. Ano? Makikita niyo ba si Lord na gano'n? Hindi. May authority siya eh. Amen po ba? Nung pagpunta niya doon, ang tingin ng disciple, he is weeping, he's crying, but what Jesus did? He's groaning. Ah! Why? Kasi nga, groaning mga kapatid, there is far more beyond power, more than we can imagine, through that kind of prayers that what Jesus showed to us in the Bible. Hello? That can even enter into the realms. Ano? Excited ba tayo doon? Amen. Excited ba tayo doon? Amen. Mangyayari sa atin yan. Amen po ba? Kaya alam mo si Jesus, talagang nag-take authority siya sa death. At pagdating niya doon, he did not pray for the death. He raised the dead. Lord, buhayin niyo po nawa, hindi. Lazarus, come forth! And there's a sound. Ha? There's a sound. Anong ginawa ni Lazarus? Yung soul na bumalik kay Lazarus at nabuhay. And even the Pharisees see the authority of Jesus Christ. That He even has the authority even to the dead. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. 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 Kaya mga kapatid, alam nyo po, ang pananalangin, wag nating basta-bastahin. Amen. Gusto nating lumago sa ating pananampalataya.
then let us all start praying more, 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 more to the Lord. Parang konti lang yung gusto ng more. Gusto ata 2 more lang. Amen? Amen po ba? Manalangin tayo, mas pag-igihin natin yung panalangin. Kasi talaga, kung sino yung lagi nating kasama, kung sino yung lagi nating kausap, siya yung lagi nating kaniig. Ang tanong, sino yung lagi nating kaniig? Kasi yung lagi nating kaniig will share the authority, power, and share the spirit within us. Ang tanong, ano yung bagay na yun sa part ng buhay natin? Is it the Lord or is it something else? Amen? Can we call the worship team? Hallelujah. And we will worship the Lord. Kantayin po natin yung first worship na kinanta natin kanina. Hallelujah. Sa topic natin sa prayer, nasa 1/3 pa lang po tayo. Grabing laman ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen? Does anyone here wants to experience the Holy Ghost? Ang sinabi ni Jesus, desire. Just like what I said early in the morning, your hunger magdedepend sa mararanasan mo ngayon. Gaano ka kagutom? Gaano ka ka-desiring right now? Hallelujah. Sige po, let us all continuously, let us all worship the Lord. Uyara baba baba kayara shande. Ayara tata. Uyara baba kayara shande. Sige po, lift the name of the Lord on high. Hallelujah. When I found the joy of reaching your heart. Hayara tata. Oh God, when all things that surround become shadows in the light of you, let us worship Him. Oh, I worship you. Oh, hallelujah. I worship. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit. The reason I live is to worship you. Oh, and I worship you. And I worship you. The reason, come on, declare it. That's the reason why you're living. It is to worship the name of the Lord. Oh, I worship you, oh God. And I worship you. Oh, and I worship you. Oh, the reason I live and is to worship you. Oh, and I worship
on, dwell in the presence of the Lord more. More, expect something more. Come on. And I worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yara baka yara shanda yara dore. Oh God. The reason I live is to worship you. Oh, I worship you. I worship you, oh God. And I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. I worship you. Come on, church. Say it to the Lord. Declare it right now from the deep within your heart. The reason I live is to worship you. The reason I live. The reason I live is to worship you. Continue to raise your hand. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. May you touch each one of us here right now. Mga kapatid, the Lord will touch you right now. Just let go of yourself and let God move. Come on, desire more, desire more. Oh, yara baba baba, kayara kayira shanda yara dadare. Come on, raise up your voice. Declare. Be hunger to the Lord right now. This is the time for you to increase your faith. Pray more to the Lord. Hayara baba baba baba. Hiyara dadara, hayara baba kayara shanda. Oh, yara baba baba baba. Hiyara kayara shanda yara dadare. Oh, come on, church. More. Ang sabi ng Diyos, shout with the voice of triumph. The voice that declares the victory. The voice that getting wide the victory. Oh, yara ba 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 ba. Hayara kayara dadare. Yara ba 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 ba. Oh, ra ba 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 kayara santa yara dadare. Oh, come on. Hallelujah. Woo! Yes, Lord. Hallelujah. Oh, God. We worship you, O Lord. We worship you, O God. Oh, hallelujah. 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 Oh, yara dadare. Pura bababakira kaya rasan, bababakira rasan. Pura bababakira darasi, bababakira rasan. Oh God. Oh God. Oh, fire into this place. Fire into this place. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, move to this place right now. Oh, yara bababakira rasan, dadare. Yara bababababa. Yara dadare. Oh, come on, more, Holy Spirit, more, fill this place, saturate everyone. Yara bababababa, yara bababakante. Hallelujah. Oh, hallelujah.
are rejoicing. The angels are rejoicing right now. The angels are rejoicing. The heavens are rejoicing. Oh, yara ba 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 ba. Yara da da yara ba ba yara sante. Ha yara ba 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 yara ba ba yara sante. Oh Lord, release your power. More, 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 more. Ha yara da da re. Yara ba 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 yara ba ba yara sante. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, God. Oh, God. Oh, God. Come on, let's declare. And I worship you. Oh, and I worship the reason I live is to worship you. Oh, and I worship you. Oh, and I worship you. The reason I live and is to worship you. Hayara baba baba bakayara sandara baba yara baba bakayara sandara. Hayara kiyara baba baba bakayara sandara baba yara baba bakayara hande. Hayara dadare. Kiyara baba baba bakayara baba bakayara sandara baba. Oh, hallelujah, hallelujah. Father, may you search once again each one of us here right now. If anyone here in our midst who is the unwelcome spirit, the marine spirits, spirits of mammon, the spirit of pride, the spirit of lust, fornication, any unclean spirit right now, I challenge you right now in the mighty name of Jesus. You are not welcome into this place. Get out in our church. Get out in each family. Get out of individuals. In the mighty name of Jesus. Lord, cover us with your blood. Saturate us, O Holy Spirit. Cover us with your blood, O Lord, in the mighty name of Jesus. Let no works of evil, influence of devil right now works in each one of us, in the mighty name of Jesus. Spirit of lies, spirit of gossip. Hallelujah. You are not welcome in this place. Lord, right now, we release your spirit. Spirit of freedom, joy, love, unity into this place. Understanding, wisdom, and knowledge that will come from you. And we declare victory upon this place, upon each one of us, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. 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 Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa sa amin, O God. Marami ka pang gagawin at bubuksan sa amin sa mga oras, araw at linggo at buwan na ito. Lord, this is the time, that this is the year
that you will align, correct, equip, and empower us more and more and more into our spiritual life. Wala nang kabiguan, wala nang kalungkutan, kagalakan at pagpupugay ang gagawin ng bawat isa sa amin, sapagkat ang tagumpay ay nakamtan na namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Malakas na amen po mga kapatid. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Ano? Praise the Lord.